Maswerte nga ba ang bulaklak ng snake plant? At paano ito gawing lucky charm? Kung gusto mo malaman ang lahat ng yan, please stay with me until the end of this video. Hi mga besh! Welcome back sa aking channel kung saan usapang halaman at good vibes lang tayo palagi. Alam nyo ba itong mga snake plant natin, hindi lang ito basta indoor plant. Tinuturing po itong mapamahiin na halaman pagdating sa swerte. Actually, hindi nga din ito nawawala sa listahan ng mga feng shui plant at lucky plants. So sa mga baguhan po sa paghahalaman, ano nga ba ang snake plant at bakit ito sikat? Ito pong snake plant natin ay kilala bilang Sansevieria. At maraming klaseng Sansevieria, hindi lang po isa. Meron tayo dito, ayan, Bacularis. Meron tayong mother-in-laws na nakatulad nito. Yan yung may yero sa kanyang age. Medyo, ito tumatangkad to, ano. Meron din ito yung dwarf. Meron din tayong parva. At yung snake plant of this year, yung whale fin. Na-feature ko po yung halaman na ito, I think 5 months ago. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng video na ito, ilalagay ko po yung link sa end of this video para po sa mga bagong viewers po natin. At itong mga snake plant, bakit nga ba ito sikat? Dahil ito po ay low maintenance plant. Hindi ito basta-basta namamatay, yan drought tolerant to. So hindi mo kailangan dilig ng dilig araw-araw, kahit 2 weeks or 3 weeks makaligtaan mo, diligan, buhay na buhay pa rin to. At madali lang din itong alagaan pagdating, kasi hindi ito yung katulad ng iba na sa lupa lang o sa tubig lang. Ito, pwede siya sa tupa, pwede rin po sa tubig lang natin palakihin. Katulad ng ginawa ko po ito na pinarting ko sa aking aglonema, yan, pwede lang siyang hydro plant lang din. Kasi yung ibang halaman pang sa tubig lang eh. Ito at least pwedeng both soil and pwede rin siya sa water. At ito rin, hindi rin ito katulad ng ibang halaman na pag nilagay mo sa dilim, parang siya, yung parang unting-unting nawawala yung ganda niya. Ito pwede ito kahit sa medyo hindi nasisikatan ng araw. Yan, itong mga snake plant natin, pwede rin ito gawing indoor plant, pwede mo rin gawing lagay sa opisina. So, napaka-versatile ng halaman na ito. Kaya po, magandang alagaan at very popular to sa mga plantito at plantita. And according sa feng shui, ito po mga snake plant natin ay magandang pampaswerte pagdating sa pera at kalusugan. Ayan, nag-a-attract kasi ito ng positive energy. At ito din ay nagsisilbing shield natin, yan, against negative energy para hindi po pumasok sa loob ng ating bahay yung mga negative entities at yung mga taong may mga hindi magandang balak o wini-wish sa inyo. Yung kumbaga may mga nag-i-evil ay sa inyo. Yung mga taong may inggit sa inyo like you. Ayaw ka ma-promote sa trabaho, ayaw ka mag-abroad, malugi ka sa negosyo, madisgrasya kayo, yung mga taong may mga wish, hindi magagandang wish sa inyo, no? Kaya ito magandang ilagay sa front door nyo para mapang-cleanse dun sa mga taong may mga masasamang hangad sa inyo. Pero isa lang po ang hindi madalas nangyayari o bihirang nangyayari sa mga snake plant natin, yung pamumulaklak nito. Ang bulaklak po ng snake plant natin ay kulay cream. Yan. Hindi talaga puti. May pagka-dilaw na light or light yan. Pero I think cream yung best description nito. Sa mga hindi pa po nakakakita ng bulaklak ng snake plant, papakita ko po dito sa video para po makita nyo. Baka sakaling magkaroon kayo ng idea kung ano itsura. At yung pagkakaroon ng bulaklak ng mga snake plant nga natin ay sabi nga nila, bonus to. Kasi hindi ito normal at hindi rin to predictable. Minsan nga bigla na lang to lumalabas yung mga bulaklak nila eh. Parang sinasabi na something good is coming on your way. Kaya kung namulaklak yung halaman mo nga, yung itong snake plant mo, ay napakaswerte mo. Ano nga bang ibig sabihin ng pamumulaklak ng snake plant? So sa mga paniniwala po according sa feng shui, yan, yung mga pamahiin, ang pamumulaklak ng snake plant natin, isang pagbabadyaw yan na may magandang darating sa inyo. Pwede kayong ma-promote sa trabaho o meron kayong hindi inaasahang darating na swerte. Like yung, for example, meron kayong biglang nag-sponsor sa inyo, for example, ganyan. Meron kayong sinalihang patimpalak, pwede kayong manalo. At ito, hindi lang din po basta-basta
Or hindi lang basta pera ang pinag-uusapan din natin dito. Pwede din pong itong blessing na ito ay pwede rin sa inyong kalusugan. Pwede kayong gumaling, yung mga healing, sa mga sickness, yung mga pinagdadaanan nyo, pwede kayong magkaroon din ng peace of mind. So, hindi lang ito basta literal na pag sinabing swerte ay pera. Maaari din itong peace of mind o merong pwede rin po yung mga kumbaga, hindi rin tangible. Yun na. Kasi iba kasi pag sinasabing swerte, pera agad ang pinag-uusapan. So, hindi naman lahat ay literally ay pera pagdating sa pamumulaklak ng ating mga snake plant. Ang bulaklak po ng snake plant ay sumisimbolo po sa purity at strength at resilience or inner growth. Actually, ito ay yung bulaklak po nito tinuturing na spiritual spiritual awakening. Tama ba yung English ko? Spiritual awakening. Kaya marami naniniwala dito kapag ito ay namulaklak kasi may pabor kang natanggap mula sa kalikasan o sa universe. So, paano nga ba mapabulaklak ang ating mga snake plant? Siyempre, sa tamang pag-aalaga, ito, gawin natin, i-stress natin yung halaman natin. Kumbaga, huwag natin diligan ng ilang days or weeks. At ilagay po din natin ito sa, yung hindi, maliwanag pero hindi nagsisikat na ng direct sunlight. At siyempre, mas maganda kung lalagyan natin ito sa lupa, gumamit tayo ng magandang soil. Diba? Meron tong mga vermicast o meron tong fertilizer at maganda yung lupa na gagamitin natin dito. Yung hindi nag-i-stock yung water. At kung sa tubig naman natin ito ilalagay, mas maganda gumamit tayo ng mga fertilizer intended para sa tubig po. Yung mga, kung baga ba yung water, para sa mga hydroponic na halaman, yung mga fertilizer for hydroponic plants. Mas maganda po mag-research kayo kung ano yung pwedeng yung gamitin dito. Kasi ako kasi yung ginagamit ko lang po yung hugas bigas. Minsan binababad ko for 2 days, tapos kasi medyo mabantot yun. Kaya tinatapon ko agad after 2 days. Pero yun yung nilalagay ko minsan, yung hugas bigas, binababad ko na for 2 days, tapos tapon na palitan ulit ng tubig. Actually ito, bago ko ilagay yung hugas bigas, pag yung malapit na yung tapon ng tubig, di ba once a week ko po tinatapon yung water nito. Kasi nga sa tubig ko lang po ito nakababad. For example, pang 5th day, doon ko maglalagay ng hugas bigas. Para on the 6th day or 7th day, doon ko na itatapon yung tubig. Panibago ulit. So, para hindi naman laging pinapalitan yung tubig. Kasi meron ding sustansya yung sa tubig nito eh. Kahit wala pong hugas bigas. Mas maganda po. Hindi naman maganda yung araw-araw tayo nagpapalit din. So, at least, yun, once a week, tapos lagyan natin ng hugas bigas. Doon sa mga nagtitipid lang naman po. At yung pinakalas mga best, yung age nga eh. Yung age ng ating mga snake plant. Ito napansin ko, pag medyo matanda na yung halaman natin at root bound na talaga, hindi man talaga sobrang tanda, basta nag-root bound siya, kung gusto yung mapabulaklak yung mga snake plant nyo, lagyan nyo sa maliit na paso. Tapos hayaan nyo siyang mag-root bound. Talagang gumapang yung buong buo na yung maparami nyo yung ugat. Mapapansin nyo, unti-unti na po mamumulaklak yung halaman nyo, itong mga snake plant nyo. So, ito yung aming snake plant. Yung 3 paso na yan, more than 10 years na to. Kaya 3 times a year ito mamulaklak. Ayan. Ito namulaklak na, kaya na nalanta, mas nauna to eh. Tapos ito laging magkasabay yan. Ito yung daming palanta na nga eh, naglalagas na yung bulaklak niya. At ang bang-bango niya paggabi. Sa mga nagtatanong pala, paano gawing lucky charm itong bulaklak ng mga snake plant natin. Usually ito, yung iba, kinukuha yung bulaklak nito sa hating gabi. Pero ako, takot ako kumuha ng bulaklak sa hating gabi. Hindi ko ginagawa yun. So, takot ako. So, ako naman, kinukuha ko ito, basta maliwanag kung kailan ko gusto kunin. Basta yung malapit na siya malanta. Tapos, mid-time, sabi nga nila, ilalagay mo daw sa tawag dito, sa telang pula. Ako, nilalagay ko sa tissue. Kasi wala akong telang pula eh. So, yun naman, hindi naman talaga laging nawawalan na pera. At least, meron darating sa iyo. Ako yun naman, nilalagay ko po siya sa tissue. Pinapalot ko, tapos nilalagay ko sa wallet ko. Hindi ko inaalis yun hanggang malanta. Ngayon, pag mamumulaklak ulit naman, taon-taon kasi namumulaklak yung snake plant namin dito. Basta, I think,
3 times a year na mumulaklak. So, papalitan ko na lang ulit yung bulaklak yung nagpasta lanta na. Ganun lang po yung ginagawa ko. Hindi ako kumukuha ng bulaklak ng snake pabang hating gabi. May takot ako eh. Doon lang ako sa pag maliwanag lang, doon lang ako kumukuha. Hindi ko po sinusunod yung, kumbaga yung pamahiin nila ng hating gabi kumukuha. Kayo po, sa mga naka-experience na po na kumuha ng bulaklak nito, sa hating gabi nyo rin ba kinukuha? At ano po yung experience nyo? May swerte bang dumating sa inyo? Or ano ba yung, kumbaga, hatid sa inyo ng bulaklak nito? For me, mga besh, ang swerte ay kusang dumarating. Kung para sa'yo, ay para sa'yo. Pero pagdating sa usapang pera, yan ay kailangang pagsumikapan. Kumbaga, kailangan mong magsipag. Hindi yan kusang darating sa'yo na nakaupo ka lang, matutulog ka lang, may darating na pera. Ay, pak, meron na dyan. Meron ka ng salapi dyan, ano. So, kailangan mag-work ka mabuti, work hard, and also pray to God na bigyan ka ng magandang pangangulusugan para mapagtugumpayan mo yung mga hamon mo sa buhay. Yan, good health. Yan. At doon sa mga naniniwala naman po na maswerte ang ating mga halaman, I respect your opinion at yung mga paniniwala nyo. Pero yun nga, sabi ko nga, dapat huwag tayong kalimutang magsumikap din tayo para maging maganda ang pamumuhay din natin. I hope nagustuhan nyo mga besh ang topic natin ngayon at sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa aking channel. Until next time mga besh, bye and stay safe and happy and healthy.